Isang mapagpalang araw muli sa ating mga katiits mula dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong bansa. Mexico, Viva Mexico! Muchas gracias, amigo. Bago nga pala ako ah, patuloy po at dikod sa ating pinadalang isang picture, pinadala po ng ating katiits mula sa Butuan City. At ito po mga katiits ay ating pong pagtulungan. Basahin po ang ito'y mga kung saan po yung mga angle nito na pwedeng malukit po natin ang kinalalagyan po ng items. Okay. Maraming salamat po sa mga taga-subaybay po sa aking YouTube channel at mga masugid kong taga-suporta mga katiits. Thank you so much. Okay mga katiits, ang aking taos-pusong papasalamat po sa inyo. At yun nga pala ang mga katiits na gustong magpadikod, magpabasa po sa mga markers, symbols, and signs. Padala nyo lang po sa aking messenger, profile messenger po, Alejandro Sanchez po, na naka-sunglass po ang profile ko doon sa messenger. So, pwede nyo pong ipadala doon at ate pong pagtulungan, i-decode sa abot kong makakaya po mga katiits. Yung mga katiits po natin na isa po na tutulong po sa pag-analisa, sa pag-decode po sa pinadala pong katiits po natin mula sa Butuan City. Pwede po kayong mag-comment sa baba po sa comment section at matulungan po natin himay-himayin pag-decode ng picture po na pinapadala ng ating katiits mula dyan sa Butuan City. Ito po yung isang legit na marker na ito po'y nakita po sa kanilang area dyan sa Butuan City. At ito yung Butuan City ay napakagandang lugar at ito'y mountainous at posible pong maraming mga wealth dyan na mga iniwan ng mga Japanese and Korean po as well as Chinese soldiers mga katiits. So ito mga katiits, atin ang umpisahan. May napansin pa ko ditong katid nasa gitna po ng marker stone. Ito po ay nag-sip siya ng Y. So ito ay tutugon po na itong markers nito ay ang items ay malapit po sa ilog. So tingnan nyo po katiits yung area na kinalalagyan nito. Kung ito ay malapit sa ilog, posible po nandoon po yung items na nakalagay po sa dahil nga ang yung lagay niya po ng letter Y ang naka-engrave po sa bato. So mayroon pa ako pangalawa, may napansin pa ako dito ng isang hole, butas na maliit. Ito po ay nagsasabi na mayroon pong item sa area. So yan po yung kanyang sign na nangahulugan po mayroon pong treasure item sa kinalalagyan po nitong malaking symbol na bato nito na pinaka-marker sign. At meron pa rin napapansin kong tatlong dot na maliliit sa baba. At ito po ay represent o nag-uhudyat po ito ng pwede pong magiging distansya po itong tatlong dot oka po sa bato. So pwede pong 1 meter, 2 meters o 3 meters distance mula dito sa
pinaka big rock, marker, pinaka-marker po ng itong items, kung saan pa yung items na nandoon mga ka-TH. So, dito po, ang gagawin niyo po, pwede pong gamitan niyo po to ng compass. You start compassing, pointing east area. Pwede kayong i-trace niyo po yung east area, kung ilang degrees, kung mga minsan 300, 200 degrees, 400 degrees. I-check nyo po kung mayroon pong baka may coordinated countersign markers itong malaking bato nito na pwedeng mag-pinpoint sa items na nakatago. So, dyan sa east muna po, yung titingnan po. So, nagdidepende kung ilang degrees po na naroon po sa compass. As well as yung tatlo po, north, south, and west. So, yun ang gagawin nyo po. Apat na angle ang gagawin nyo po, ay check nyo po sa compass. So, dito po, huwag nyo pong asahan at ito po ay 100% na malukit po natin yung items dahil po ito'y nagdidikod lang tayo, nagbabasa lang through the sign and symbols of the rock markers, mga ka-TH. So, yun nga mga ka-TH, yung pwede kayong mag-test dig mula sa pumuntang east, 1 to 2 meters, mula sa pinakalagyan ng marker na ito. Pwede nyo mag-test dig ng 1 meter to 1.5 meters deep, lalim. Ganun din po sa bandang north. Pwede kayo mag-test dig ng 1 to 2 meters, 1.5 or 1 meter deep ang lalim. Ganun din po yung bandang west. Pwede nyo pong i-test dig and south, mga ka-TH. So, ano talaga mga ka-TH, kung wala pa yung gamit ng pang treasure hunting equipment like metal detector and scanner or locator, mga ka-TH. So, ganun talaga ang pagdidikod, ang pag-read po ay isa pong hindi tayo 100% na ito'y magtutukoy at maglulukit po sa item. So, ang gagawin po, kung mayroon sana kayong detector, ka-TH, pwede niyong i-detect po yung nasabing apat na anggulo. So, from 1 to 3 meters, i-detect nyo po ng metal detector yung apat na anggulo, east, west, north, and south ng ka-TH. So, i-try nyo po mga TH. Tingnan nyo rin yung paikot ng itong markers na ito. Baka mayroong coordinated na mga bato or mga punong kahoy, old century tree na pwedeng guide at pwedeng countersign na kung saan po yung items, mga ka-TH. So, ka-TH, magiging ano lang tayo mga ka-TH, sabi nga, kung talagang ibibigay sa atin, mag-pray lang tayo ay talagang naghahanap tayo ng treasure na hindi ganun kadali ang magti-treasure hunt, mga ka-TH. So, ganun din mga ka-TH, yung mismong buong bato, i-detect nyo po ng detector, i-locate po ng scanner or mayroon kayong locator yung mismong kabuuan ng bato, mga ka-TH. Baka yung item na yan is under the rock, enclosed under the rock yung items, mga ka-TH. So mga ka-TH, harinawa ay ako'y nakatulong sa pagdikod, sa pagbasa po na pinadala niyo po na picture mula po sa Butuan City na isa po sa napakagandang lugar dito sa Pilipinas. Okay mga ka-TH, maraming salamat po at sana po ay ako'y nakatulong sa ating ka-TH
at nabigyan po ng guide na kung saan sila pwedeng magdig at saan pwedeng mag-test dig sa pinadala nilang marker stone mula sa Butuan City. Okay? Maraming salamat po, Katiits. Maraming salamat po sa mga masugod kong taga-subaybay. Thank you for your support na sa aking small channel pa. Harinawa tayo pagpalain po ng may kapal. Sa aking mga baguhan pa lang ng kasamaan ng Katiits, please subscribe and don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga bidyong ipapalabas mga Katiits. Maraming salamat mga Katiits muli sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Until hanggang dito na lang. Thank you so much for watching. God bless us always.